So, mag-abroad ka for 3 years or 6 years, mas malaki yung ma-save mo, ma-invest mo na pera compare mo dyan sa Pinas. Kasi pag if you are earning minimum wage, ang buhay mo lang talaga dyan is paycheck to paycheck lang. Para sa akin, unahin mag-ipon. So, this is very essential talaga sa bilang OFW na unahin mo na mag-ipon, then create another source of income. So, pay yourself first, meaning you need to set aside your savings and investment first before expenses. So, hi guys again and welcome back to my channel. So, this vlog is parang special vlog lang ito kasi if nalala nyo, nag-upload ako ng video about sa friend ko, nakabatch ko, na umuwi ng Pinas after almost a year. So, nandun na siya sa Pinas ngayon and he is working as parang sa sales siya. So, parang sa marketing chuchu and malaki yung sinasahod niya doon. So, kumbaga, he sacrificed his job dito sa Taiwan para something bigger opportunity doon sa Pilipinas. So, yun nga, it doesn't mean naman na if mag-abroad ka, ang opportunity sa Pinas is way lesser compare mo dito sa Taiwan. It depends naman. Kasi may mga jobs naman sa Pinas na malaki yung sasahurin mo compare dito sa Taiwan. But the reason that I'm sharing this to you is for you to realize na if before ka mag-abroad, kailangan mo munang i-weigh yung pros and cons. So, before I go deeper on that, basahin ko muna yung comments niya. So, sabi niya, it's been like a year na pala to Belly. I never regret na umuwi ako ng Pinas kasi I choose sanity over salary. So, sanity means your mental health over mental health. So, kumbaga, tawag dito, siguro nahirapan na siya dito nahirapan in a way sa mental health niya dito sa Taiwan. So, compared daw sa salary means mas malaki ang sahod dito sa Taiwan, so kaya pinili niya doon sa Pinas. Tapos nakapag Shanghai, China pa. So nakapag-travel siya sa China, I think wala pa siyang 6 months or 3 months sa Pinas. Nakapag-travel siya sa China. And still I am earning dito like almost ng salary ko sa Taiwan, but the difference is maraming kaltas sa Pinas like sa bahay, tubig, kuryente, pagkain, etc. Unlike sa Taiwan, malinis mo makukuha ang salary mo na 35,000 plus. So that is very true na yung salary natin sa Pinas is hindi pa yung net. So dito kasi sa Taiwan, when you get your salary, it's net na siya. So unlike sa, for example ako, ngayon meron akong OT. So, may OT ako, 2 or 3 OTs. Nagkakanet pa rin ako ng 34, 35 kasi panggabi ako, night shift. So, yun. So, pag dito kasi, net na yun, kaltas na yung lahat with the salaries. If hindi nyo napanood yung mga videos ko about salary ko sa Taiwan, meron akong 2 vlogs about that. You can watch that video para hindi na matagal tong video na to kasi this is all about my friend. Kung gusto ko lang i-weigh nyo na before kayo magpunta sa Taiwan, dapat pag-isipan nyo siya na mabuti. So, sa mga nahirapan sa Taiwan, ngayon you need to balance your decision. So, that's it. And think about sa uuwian mo sa Pinas, if it's worth it ba. Kung kaya mo tiyagain sa Taiwan, well, tiyagain mo na lang until masanay ka na. Lahat naman mahirap, pero kung di mo na kaya, you better think of it, dude. Okay. So, this is very true kasi when you go here, pag bago ka pa lang, so nandun yung homesick, nandun yung parang, ako actually, yung ego ko nung first time ko dito, yung pride ko, parang, nang laban siya, sabi ko, I work sa office and computer and people works lang yung hinaharap mo sa Pinas, but pagdating dito sa Taiwan, magiging kargador ka and yung sweat mo, grabe, pagpasok mo, yung balas mo, yung pawis mo, papawisan ka talaga. So, ibang-iba yung magiging work mo dito sa Taiwan compare mo dun sa Pinas. So, that's why na ang vlog ko talaga na to is marami kasing nagtatanong sa comments about sa work, about kung ano yung ano. So, it takes one to take one. It takes one to know one pala. So, yan yung parating sinasabi ko sa vlog even sa bago kong upload nung nakaraan lang na about kung bakit may mga umalis dito sa Taiwan. So, palit-ulit siya kasi maraming mga nagpunta sa abroad kasi na after 6 months, hindi pa mabot ng 6 months, umuwi ng Pinas because of this feeling na hindi nila kaya yung buhay dito sa Taiwan, hindi nila kaya yung buhay abroad, na-miss nila yung pamilya nila sa Pinas. So, more on personal reasons. And with that guys,
parang ano lang, sayang yung time na na-spend nyo sa pag-process ng documents, sa pag-process nyo papunta dito sa Taiwan, sa paglahat ng asikaso, medical and all, and yung iba na gumagastos pa kayo with your tawag dito ng mga placement fee nyo. So, good thing yung iba ngayon, wala ng placement fee. But mostly sa food companies, merong placement fee. So, yun, yung in-impart ko lang dito is para hindi masayang yung time and effort nyo para mag-apply kayo dito sa Taiwan, mapunta dito at hindi pa umabot ng 6 months, umuwi kayo ng Pinas. Yun lang naman yung purpose talaga ng vlog na to. So, you weigh the pros and cons before kayo mag-decide na fully pupunta kayo dito sa Taiwan para magtrabaho abroad or any other countries rather than Taiwan. So, ipon lang, control your emotions on buying such things. Think about delayed gratification. So, if you know, delayed gratification means sacrifice a little bit years. So, meaning is that, kumbaga, delayed gratification. So, kumbaga, i-sacrifice mo muna yung mga needs, yung mga wants mo sa buhay. For example, gusto mo mag-travel ng ganito, gusto mo bumili ng mga iPhone, or pag hindi pa kaya sa budget, or hindi pa kaya within your budget, hindi muna. So, that's why, nan yung ibig sabihin ng delayed gratification. Kumbaga, yung sinasabi natin na deserve ko to sa sarili ko is ipag-ubaya mo muna for the something bigger. So, sabi nga nila, you need to sacrifice something big for something bigger. So, yun yung parang meaning ng delayed gratification. So, sacrifice mo na din after a long time, mas malaki ang makukuha mo. So, dito kasi, if you think long term kasi, compare mo short term versus long term, pag dito ka sa Taiwan, o compare natin yung in terms of salary lang sa Pinas, compare sa Pinas dito sa Taiwan, mas malaki makukuha mo dito sa Taiwan compare sa Pinas. If we talk about minimum salary sa Pinas, kasi if executive ka sa Pinas or you have the position of a manager, so mas malaki yung sahod mo compared, siguro pareho lang if you compare mo dito sa Taiwan. But if you are earning minimum wage sa Pinas, so mas malaki yung makukuha mo dito sa Taiwan compare mo sa Pinas. So, kumbaga, delayed gratification, so mag-abroad ka for 3 years or 6 years, mas malaki yung ma-save mo, ma-invest mo na pera compare mo dyan sa Pinas. Kasi pag if you are earning minimum wage, ang buhay mo lang talaga dyan is paycheck to paycheck lang. Yun yung parang something na you need to parang i-weigh nyo. Okay? So, para sa akin, unahin mag-ipon, din mag-create ng other source of income sa Pinas before magpagawa ng bahay. Prioritize your health insurance and life insurance bago kayo mag-abroad kasi di na kayo makakuha niyan kapag nasa abroad na kayo. Yun lang. So, shout out sa iyo ko is Remart. Si Remart to, he's been my good friend until now. So, I'm planning to invest nga sa kanya kasi meron siyang parang yung business or yung sa trabaho na ngayon is nag-ano siya ng tawag dito. Yung laundry shop. So, siya yung parang dealer or nag-ano siya ng laundry shop. So, travel siya from within locals, destination local sa Pinas para mag-cater ng put up ng franchise ng laundry shop. Hindi naman franchise, parang mag-put up ng laundry shop. So, yun guys, yung sabi niya is para sa akin, unahin mag-ipon. So, this is very essential talaga sa bilang OFW na unahin mo na mag-ipon, then create another source of income. So, advice ko lang talaga based on my experience. So, before I go here sa Taiwan, I have other sources of income na sa Pinas, like stocks or other kind of form of investments, which is naka-help siya sa akin to boost my other sources of income. Kasi if you rely on just a salary lang, hindi siya enough para i-sustain yung mga gastusin mo, especially if you are a breadwinner. So if marami kang ginagastusan, marami kang sinuportahan na pamilya, so hindi talaga enough yung salary mo lang. So parati kang kinakapos and yung needs and wants mo hindi mo na masustain. And parati kang parang problemado sa pera. Bakit ganon? You work hard too much but your earning is not enough. Parang hindi siya enough. So kailangan mong mag-budget, kailangan mong mag-create a plan para magdagdag ng sources of income, din do the actions. So guys, hindi ito madali. Madali lang itong sabihin na mag-create ng source of income, pero hindi ito madali kasi kailangan mo siyang aralin from the bottom talaga. Before you invest or before you create another source of income, kailangan mo siyang aralin. Huwag lang kayong mag-invest na dahil sinabi ng kapatid nyo, ng kaibigan nyo, ng friends nyo, nakakilala nyo na, oy, ganitong form of income, source of income na pwede mong investan is maganda to. So, not just like that. Kailangan mo siyang aralin na ikaw mismo maintindihan mo before you engage on that particular
business or in that particular side hustle or that particular other sources of income. Yan yung based on experience ko para iwas sa scam and iwas din kayo maloko para hindi masayang yung pera mo. Okay? Okay. So yun. So sabi niya, prioritize your health insurance. So this is very essential talaga na although hindi nyo pa ito ma-appreciate pag bata pa kayo na may prioritize yung health insurance nyo. But this is for me very important. Kasi ako, before ako, sa Pinas pa lang ako, before I decided to go abroad, kumuha na ako ng life insurance ko, kumuha na ako ng life insurance with investment. So now, my policy is almost, 7 years na ako na siyang binabayaran. And I'm very thankful on that policy kasi siya yung nakatulong sa akin na mag-additional gastos sa akin papunta dito sa Taiwan. Kasi since meron siyang investment na side, nakapag-withdraw ako noon and nakatulong siya sa allowance ko before ako pumunta sa Taiwan. And I'm proud to say na yung gastos ko lahat sa Taiwan, sariling sikap yon. Nakapaghiram ako sa kapatid ko, minimum amount. Pero lahat yon sariling sikap ko and yun. And yun lang talaga kasi ang hirap pag mag-utang-utang ka. Ang point lang naman dito talaga is it doesn't matter if nasaan ka sa mundong ito, para maging financially free ka or maging financially stable ka. What matter really is how you budget your money, how you set your priorities between your needs and wants in your life. Kasi dyan magsisimula para mag-take ka ng action, small steps every day towards your goal. So yun lang yung parang realizations ko. Nung nabasa ko nga yung comment niya is this is very relevant, this is very parang important ngayon at times na maraming mga OFWs na they are still struggling in terms of their finances. And meron nga akong in collaboration with loan app dito sa Taiwan nga na marami nag-i-inquire kung paano mag-loan. So I'm still thinking, I don't give judgment to these people because I don't know their problems personally. So ang pinaka one way lang to ease that problem para ma-avoid yung utang nyo is you need to build up your emergency funds para in case of emergency meron kayong paghuhugutan. At least kung magkulang yung emergency fund nyo, kunti lang yung ma-loan nyo or mautang nyo. So yun yung parang purpose niya, parang isang realizations ko talaga na gusto kong impart sa inyo bilang OFW. So I'm making this vlog talaga para guys, mag-work tayo dito sa abroad sa Taiwan para kumita tayo ng malaki. And please, yung spending habits natin, kailangan natin i-tight, kailangan natin i-set yung priorities natin. Although kailangan mo mag-travel, kailangan mo mag-enjoy, but please pay yourself first. If alam niyo yung statement na yun, pay yourself first. Parati yan sinasabi ng mga successful person na pay yourself first. Meaning, you need to set aside your savings and investment first before expenses. So, ang formula nga dapat is income equal less savings equals expenses. Income less savings equals expenses. Income less savings equals expenses. Yun dapat yung formula, not the other way around na income less expenses equals savings. Kasi ang nangyayari kasi pag gawin mo yan, income less expenses, ang nangyayari mas malaki yung naging expense mo and then wala ka na matira for your savings. So yun yung gusto ko lang i-impart. So yun lang, naisipan ko lang mag-vlog na i-highlight ko tong topic na to and I hope na you as an OFW ma-realize nyo yun. So, that's it. So, thank you so much for watching this vlog. Wala mo nang shout out and ngayon nandito ako sa isang hotel dito sa Taipei and it's winter and manood kami ng Westlife mamaya concert and yun, in-enjoy ko lang since it's my birth month so parang push gift na rin sa sarili and yun. So, thank you so much and as I always said, always believe in yourself and God is good all the time and all is well. Bye-bye, God bless and good luck. So, see you here in Taiwan and I really hope and I'm praying on your success journey sa pag-apply dyan sa Pinas. Bye-bye, guys!